Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ako mag-share ng aking devotion ngayong umagang ito mga kapatid. Pero unahin natin na lumapit sa ating Diyos. Unahin natin ang manalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes, oh God, aming Ama sa Langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito. Una sa pag-gising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord sa isang pagkakataon na naman po na ipinagkaloob mo sa amin para makapakinig, mag-aral ang iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon ito Lord. Salamat po. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan para yung aming pag-aaral maging maayos. I pray na maging maayos yung aming pakikinig ngayon, Lord God, walang maging distraction, Lord God, para makapag-focus po kami sa pagbabasa at pakikinig ng iyong salita. Muli mo rin po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, Lord God. Even medyo may konting ubo, Lord God, I pray na maayos ko pa rin ma-share ang iyong salita ngayong umagang ito. Muli, Lord, salamat. At I pray na muli mo pong pagtagumpayin ang aming gawain ito dahil ito po ay inuutos mo sa bawat tao ang mag-aral, makinig, magbasa at magbahagi po ng iyong salita. Kaya maraming salamat Lord sa napakagandang pagkakataon ito na ibinigay mo na naman sa amin. Muli, salamat Lord, salamat Holy Spirit, salamat sa inyo Lord. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli, mga kapatid, bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, dito po ako mag-share ng aking devotion ngayong umagang ito dito po sa 2nd Chronicles o pangalawang libro ng Chronicles dito po sa chapter 1 at dito po ako mag-umpisa sa verse 7 hanggang verse 12 po yung aking isi-share sa inyo. So, kinig po tayo. Dito po may pamagat po ito na umiling ng karunungan si Solomon. Ito yung pagkakataon na ginather niya ang mga tao noon dahil naghahari na si Solomon noon nung tinupad na ng Diyos yung kanyang pangako kay Haring David na tatay ni Solomon na magiging hari yung kanyang anak. At ito na nga po si Solomon nung naging hari na po. At sabi po dito sa verse 7, kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, humiling ka ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Yan ang sabi ng Diyos kay Solomon. Sumagot si Solomon sa Diyos, pinakita mo po sa tatay kong si David ang dakila at wagas mong pagmamahal. At ginawa mo akong hari bilang kasunod niya. O Lord God, sana po mangyari na yung promise mo sa tatay kong si David. Ginawa mo po akong hari ng mga taong kasing dami ng mga alikabok sa lupa. Yan po yung verse 9, ulitin ko. O Lord God, sana po mangyari na yung promise mo sa tatay kong si David. Ginawa mo po akong hari ng mga
taong kasindami ng mga alikabok sa lupa. Verse 10, bigyan mo po ako ng karunungan at kaalaman para magawa ko ng tama ang mga duty ng isang leader. Kung hindi, paano ko po i-lead ang napakaraming bayan na ito. At verse 11, sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil hindi ka humiling ng kayamanan, pera, karangalan o kaya makaganti sa mga kalaban mo at hindi ka rin humiling ng mahabang buhay, pero ang hiniling mo ay magkaroon ng karunungan at kaalaman para i-lead ang bayan ko bilang hari nila. Dahil ito ang nasa puso mo, bibigyan kita ng karunungan at kaalaman, bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na walang sinumang hari ang nakaranas at makakaranas pa. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Hiniling niya yun. Ginawa siyang hari, tinupad ng Diyos. Pero sinabi nga dito, narinig natin, hindi siya humingi ng napakaraming kayamanan. Hindi siya humiling ng napakaraming ari-arian. Hindi rin siya, sinabi rin ng Diyos na hindi ka humingi na makaganti sa iyong mga kalaban at hindi ka humingi ng mahabang buhay. Kundi ang hiningi niya, yung karunungan at kaalaman. At binigay nga ito ng Diyos sa kanya. At dahil dun, ibinigay pa ng Diyos. Sabi rito, di ba, narinig natin. Ulitin ko lang. Sabi sa verse 12, bibigyan kita ng karunungan at kaalaman. Bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian, at karangalan na walang sinumang hari. Walang sinumang hari ang nakaranas at makakaranas pa. Wala nang mangyayaring ganun. Sinabi mismo yan ng Diyos, hindi po ako nagsabi. Wala nang makakaranas ng ganun, na ganung karaming kayamanan, ari-arian at karangalan, kung hindi si Solomon lang. No? Si Haring Solomon lang ang makakaranas nun. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. At yun nga ang nangyari kay Haring Solomon. Diba? Napakatalino niya. Nandun yung karunungan ng Diyos, yung kaalaman ng Diyos binigay sa kanya. At napakaraming kayamanan. Diba po? Maraming pumupunta sa kanya. Maraming nakikinig ang kanyang mga kwento, no? Ang kanyang kaalaman, karunungan, pinapakita niya sa mga tao. May mga bumibisitang malalayang lugar at naghahandog sa kanya ng mga ari-arian, ng mga kayamanan. Iba't ibang, di ba? May perlas, may ginto, may silver, may magagarang damit, pabango, at mga pagkain. Ano po? Maraming dinadala sa kanya. Yun yung mga pagpapalang tuloy-tuloy na binibigay ng Diyos sa kanya. So dito, ano ba yun? Ano ba yung dating nun? Ano ba yung gustong sabihin ng Diyos para sa atin? Ano ba yung tinuturo ng Diyos para sa atin? Na tayo rin, kung may hihingi rin tayo ng kagaya ng hiningi ni Solomon, bibigyan din niya tayo. Alam kasi ng Diyos, kasi kagaya kay Solomon, no? Na humingi siya ng karunungan at kaalaman. Alam ng Diyos, nakakailanganin din niya ang kayamanan, ari-arian, bilang pantulong din doon sa kanyang kaharian, doon sa kanyang napakaraming pamamahalaan na mamamayan ng Diyos. Diba kailangan din niya ng, siyempre may mga mahihirap doon, tutulungan niya yun, bibigyan niya ng pagkain, diba? So kailangan niya rin yun, pero labis-labis ang binigay sa kanya ng Diyos. Hindi siya magkukulang. Ano po? So tayo rin, kung hihiling din tayo ng ganoon, ng karunungan at kaalaman, kasunod din nun yung pangangailangan natin dahil alam din ng Diyos. Alam na alam ng Diyos, kailangan natin kumain. Diba po? Kailangan natin maging malakas. Ibigay din niya yun. Ano pa, kailangan din natin
ng hanap buhay para may pera, may pangbili, may panggastos, at meron ding pantulong sa ibang tao, lalong-lalo na rin sa nangangailangan. Aminin man natin o hindi, pero madalas yung pangangailangan natin ang hinihingi natin. Tama po. Ako personally, syempre, nangangailangan din ako. May anak din ako nag-aaral, may mga bayaran din kami, so nanghihingi rin ako niyan. Alam na ni Lord yun eh. Alam na ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan. Bakit ba si Solomon? Yun ang hiningi. Pero bakit ang dami pang binigay? Kasi nga, nakita ng Diyos yung puso ni Solomon na gusto niyang pamahalaan yung mga taong yun na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Gusto niyang pamahalaan ng maayos, ng tama. Kaya dapat may karunungan siya, dapat ganitong gagawin ko, dapat eto, para maging maayos, masaya, maunlad. Diba yung kanilang bansa? Yan yun po, yun ang gusto ni Solomon. Kaya sabi ko nga kanina, alam ng Diyos yung pangangailangan pa. Bukod dun, diba po? Kabaliktaran din, no, ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Yes, tayong mga tao na nangangailangan ng pagkain, pera, diba po? Mga gamit din, syempre, kailangan din natin sa bahay yan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na nanggagaling mismo sa kanyang bibig. No? So, kung uunahin natin yung will ni God, kung papakinggan natin at susundin natin yung word of God, kasunod nun, yung pangangailangan natin sa buhay. Kasi alam naman ng Diyos, kahit lang Panginoong Hesus, di ba? Hindi lamang. So, alam niyang kailangan talaga natin kumain. Hindi lamang ang tinapay ang kailangan natin. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao. So, alam ng Diyos, kailangan talaga natin yun. Alam ng Panginoong Hesus, kailangan din natin ng pagkain para mabuhay, para lumakas. Pero, kailangan natin ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kagaya ni Solomon, kaalaman, ang hiningi niya, karunungan, at binigyan ng kayamanan at ari-arian bilang tugon din sa pangangailangan ng tao dito sa lupa. So kung yun din ang gagawin natin, hihingi natin kay Lord, Lord, bigyan mo rin ako ng kaalaman, ng karunungan, yung sinasabi nga na pag nananalangin yung wisdom, knowledge, and understanding, yan ang ating hihingin. Pag binigay ni Lord yun, kasunod na yun kasi mangangailangan talaga tayo. Diba? Maglalakad ka, kailangan mo ng strength. Diba po? Kailangan natin ng kalakasan. Sa pagdating dun sa ating sinishare ng Word of God, kasi makikita natin, baka hindi pa sila kumakain. So alam ni God na kailangan natin yun. So may dala-dala tayo. Bibigyan tayo ni Lord para pantulong din dun sa ating kapwa. So, huwag tayong matakot na humingi ng kagaya ng hiningi ni Solomon. Ulitin ko lang. Dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan bilang mga tao. Ulitin ko lang din. Kailangan nating kumain at uminom ng tubig, anuman, di ba? Kailangan natin yun. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya kung yun ang hihilingin mo, alam ng Diyos kung ano pa yung idadagdag na ibibigay niya sa atin. Dahil sa inuuna natin siya, inuuna natin yung paglilingkod sa Kanya. So, ibibigay niya lahat yung pangangailangan natin. Basta, di ba po, alam din natin yung salita ng Diyos na seek first the kingdom of God and His righteousness and all, alam niyo po, all these things shall be added unto you. Di ba po? Yun talagang sinasabi sa atin. Unahin natin si Lord. Seek first ang ating Diyos. Yung kanyang kalooban, yung kanyang will. Unahin natin. Ano ba ang gustong gawin? Ano ba ang gusto ni Lord na gawin ko? Gusto kong unahin yun.
Dalangin natin, Lord. Samahan mo ako, turuan mo ako, Lord. Ganyan. Proteksyonan mo po ako, bigyan mo po ako ng kalakasan, ng kasipagan. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, Lord God. Para makapamahala din ako sa aking pamilya at dun sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Para ano? Para bahagian ng kanyang salita. Para alagaan din. Alaga sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. At syempre kailangan din nun ng pagkain para lumakas, para mabuhay. Si Lord naman ang tutulong sa atin para meron din tayong pangbigay doon sa mga nangangailangan. At syempre sa atin din personally. Sa atin muna magbibigay si Lord. Tapos dahil yan ay sobra, pwede tayong magbigay doon sa pupuntahan natin. Kahit pa paano. Di ba po? Yun po ang tinuturo sa atin. Yun po ang inuutos sa atin. Na lagi tayong hihiling ng wisdom, knowledge, and understanding para alam natin, lalong-lalo na, ang tama at mali. Tamang humayo, tamang mag-share ng Word of God, pero mali ang tamarin. Diba po? So malalaman natin dahil meron na tayong wisdom, meron tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos. So hindi tayo magkakamali. Diba po? Makakapamahala po tayo ng maayos, ng tama, dahil meron tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos. Dahil hiniling natin eh. Diba nga? Sabi pa rin sa salita ng Diyos, kaya wala kayo kasi hindi naman kayo nangihingi. So hindi mo alam ang gagawin mo kasi hindi ka nangihingi sa Diyos. Wala kang maitulong dahil hindi ka nangihingi sa Diyos. Yun po yun. Hihingi. At ito pa ang sabi. Ano po sabi sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, kung hihiling kayo sa panalangin, kailangan maniwala kayo na ibibigay sa inyo at ibibigay nga sa inyo. Diba po? Mark 11:24, mga kapatid. Humiling kayo sa panalangin at maniwala kayo na ito ibibigay sa inyo. At ibibigay nga at matatanggap nyo nga yun. So, ganun ang gagawin natin. Hihingi ng hihingi sa Diyos. At kaagad mo itong ipagpapasalamat. Kaya ka nagpasalamat, di ba? Dahil ito po ay yung matatanggap na. So, thank you, Lord. Dahil ibibigay mo na ito sa akin. So, yun na yung panghawakan natin. Ibibigay yun ni Lord sa atin. At ibibigay nga. So, yun din ang tinuturo sa atin. Tinanong ng Diyos si Solomon. Humingi siya ng karunungan at kaalam. Sabi ni Lord, sige, bibigay ko sa'yo. Dahil hindi ka humingi ng kayamanan, ng ari-arian. Nang gumanti sa iyong mga kalaban na magkaroon ng mahabang buhay. Bibigyan kita niyan lahat na yan. Kayamanan, ari-arian, karangalan. Diba naging kilalang kilala si Solomon ng panahon niya. Maraming dumalang ng mga hari, reyna, diba? Maraming pumunta at maraming nagbigay. Labis-labis siyang pinagpala ng ating Diyos. Tayo rin. Hingin din natin. Seek din natin yung will. Kasi yung hilingin ni Solomon, ikinalagod ng Diyos yun, di ba? Ikinatuwa. Lalo ng hilingi mo para mapamahalaan yung aking mamamayan. Sige, bibigay ko sa'yo. At bibigyan pa kita ng marami. Kayamanan at ari-arian. Karangal. Di ba po? Pagka yun ang hiningi natin sa Diyos, na makapamahala din tayo sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para share ng Word of God sa ating pamilya. Matutuwa si Lord. From the heart, mga kapatid, hindi yung, sige, yun na nga lang, hindi pwedeng ganun. Napilitan ka. Di ba po? Hingin natin yun na nanggagaling sa puso. At si Lord na ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Alam ng Diyos kung ano yung gusto mo. Kung ano yung hangarin mo. Kung tama, maayos at malinis ang ating mga hangarin, ang inyong mga hangarin, ibibigay yun ni Lord. Sobra pa sa ating inaasahan. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito.
Diba po, napakaganda. Napakaganda palagi ng sinasabi ng Diyos sa atin. Napakaganda ng tinuturo ng Diyos sa atin. Para talaga magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Sa atin lahat, mga kapatid. At ulitin ko lang, yan po yung 2 Chronicles, chapter 1, verse 11 hanggang 12 po. Yung aking shinare sa inyo. Kayo rin, mamaya, pagtapos natin, pwede nyo po yung balikan. Meron din sasabihin sa inyo. Maaaring may dagdag pa doon sa aking mga na-share sa inyo ngayong umagang ito. So, salamat muli sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito. At muli tayong magpapasalamat. At dapat lang na lagi tayong magpapasalamat. Pwede rin mga kapatid, hingi rin ulit tayo sa Diyos. Ulitin ko lang, kaya wala kayo, hindi kayo humihiling. At sabi nga sa Mark, 11:24, kapag humingi kayo sa panalangin, maniwala kayo at ibibigay nga sa inyo. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat na naman, Lord, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming nabasa at napakinggan ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Muli mo po kaming kinausap at tinuruan, Lord. Salamat po. Lord, muli po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na po. Simula noon hanggang ngayon, Lord God, sa aming mga maling naiisip, nasasabi, nakikilos, nagagawa at napaplano, Lord God. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Lord Diyos, upang ang panalangin namin ito ay makarating sa iyo. Lord God, dahil nagiging hadlang para hindi namin marinig, para hindi nyo marinig ang aming mga panalangin ay dahil po sa aming mga kasalanan. Kaya ngayong umagang ito, Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming karumihan, Lord God. Katigasan ng ulo, Lord God. Katigasan ng puso, Lord God. Yung mga pagsuway namin sa iyo, Lord God, patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po kami lahat. At I pray na mapakinggan mo na po ang aming panalangin. Bilang ngayon, hindi araw-araw sa aming panalangin sa inyo. Salamat po dahil narinig mo po. Lord God, maraming salamat sa iyong salita. I pray, Lord God, na bigyan mo nga po kami ng wisdom, knowledge, and understanding para malaman po namin ang tama at mali at makapamahala po rin kami ng maayos una sa aming pamilya at sa mga tao pinagkatiwala mo po sa amin para ibahagi po ang iyong salita. Bigyan mo rin po kami ng kasipagan, lakas ng loob, Lord, para magpatuloy kami umayo para maghayag ng iyong salita. Lord, humihingi rin po kami ng lahat ng aming pangangailangan everyday, Lord God. Pagkain, pera, Lord God, para sa mga pangangailangan namin, para sa mga bayarin namin, Lord God. Lalo na humihingi po kami ng kalakasan physically, Lord God, para magawa namin yung mga inuutos mo sa amin, Lord God. Lalo na spiritually, Lord God, patatagin mo po ang bawat isa. Maging matatag po kami para sa aming paghahayo, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa kalakasan, sa pagpapala. Salamat po sa kaayusan ng aming buhay, sa aming kaligtasan, Lord God. Salamat po dahil yan ay nanggagaling sa inyo. Kaya sa inyo po kami humihingi ng lahat ng yan, Lord God. Humihingi po kami. At naniniwala kami, Lord, na ito'y pagkakaloob mo sa amin. Salamat po dahil ito po ay matatanggap na namin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin, Lord, para
makapakinig ng iyong salita at para makapag-share na naman ako. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po hanggang sa susunod pong muli aming pakikinig at pag-aaral. Muli mo kami samahan, turuan at gabayan. Salamat po. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuli sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name, Amen. 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 Pasensya na po. So, God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.